Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi, Batangas. Medyo umuulan dito sa amin. At kanina nga ay nag-alboroto yung Bulkang Taal. Okay, kung nakita nyo sa social media, medyo nakakakaba din. At ika nga eh, malapit din naman dito to ilang municipalidad doon Taal ano. Pero nonetheless po, may mukha naman pong banayad at safe pa rin po ang mga nasa palibot ng Taal. At ito po, Uy, ah, ang nangyari? Sunday natin na pagpupulong, Sunday natin na usapan about crypto. Kaya kung kayo po ay interesado sa mga ganitong usapan, aba, ay tapusin nyo ang usapang ito, ang buong video na ito. Kaya para matuto kayo ng crypto at ma-inform po sa mga teknolohiya na ito. Ayan. So, kumusta po ang inyong naging isang linggo? Actually, exciting po ang episode na ito because bukod po sa mabibigyan tayo ng update ng ating regular na co-host at co co-founder, co co-brother, kakuntsaba, aba, ay update po tayo sa kanyang mga ginagawa at yung mga usapan po natin with regards to crypto project. Nariyan po yung Hive which is natapos na yung naganap dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, yung Hive Fest at may maraming positibo po ng mga projects ang nailantad nila doon at merong hinihintay na 11-11. May 11-11 sa Hive, sa Hive community. Kaya tingnan natin po yon. At syempre po ang Piso Project at ang B project naman ng Honey Farm ni Boss Brandy. Kaya stay tuned. Tatawagin na po natin siya para makumusta sa kanyang mga proyekto. Ano po? Lipat po tayo ng uh, scene. Ayan, nako, tawagin natin. Oy, Boss Brandy, kumusta yung kape mo? Eto, Kape ba yan o mainit na tubig? init na tubig, hindi, ano nga ba 'to? Anong tawag dito? Whey protein, Parang hindi nakatali yung nag-aano buhok mo ngayon nakalugay sumusunod sa galaw. malamig, eh. Talagang Kailangan ng mababa na talagang ano, temperatura diyan. oo, bumababa na yung temperature. So, kailangang Okay, so let down your hair. oo. So, update muna kita. Alam mo ba dito sa Pilipinas ah, yung nakakailan na tayong blockchain project, mukha yatang kada departamento ng gobyerno magkakaroon ng blockchain system. Record keeping. Ayos na. So, actually, record keeping lang naman yun, di ba? And mas nagiging prominent na ang opinion ng iba pang mga nasa ICT, yung mga luminaries ika nga, na again, hindi naman talaga solusyon ng blockchain. At blockchain lang naman yun, Mhm, walang kasamang token yata yun, hindi pinag-uusapan ng token doon sa system eh. Blockchain lang. That hmm. is record keeping. Ibig sabihin, storing of data ay kung kada departamento ay mayroong blockchain project at blockchain developer, may blockchain system, ay Database lang siya kumbaga. database lang. Ayan ang pinagkaiba. At saka ang ano doon, para namang liliyuhin tayo kung pagpupunta tayo sa DBM, ibang blockchain node ang ating i-access. Pupunta tayo sa BIR, ibang blockchain node ating i-access. Ay parang, kumbaga it defeats the purpose din naman yata pala. nung napag-usapan na, tinabangan na yung mararami kasi akala natin pupunta sa price, akala natin gagamitin yung mga mainstream blockchain na hindi pala pwede kasi magiging spam yung mga data ng Pilipinas doon sa network nila. At syempre, mukhang mas expensive naman mag-maintain ng entire node naman ng ang Pilipinas. So, mas maganda mag-develop siguro ng sarili at anong incentive naman ng mga magpa-participate sa Philippine blockchain na ano, di ba? Mhm. So, that is still ika nga yet to be seen kung paano
lalabas yun sa usapan. Although mukha namang matutuloy, kaso dumarami na yung blockchain. Humingi tayo ng blockchain, puro blockchain na siguro yun. And well, yun namang sa mga kurakot issue ay mukhang pag umupo na uli si Ping Lacson sa Blue Ribbon, ay di exciting na uli yung live stream. Ano, pag bumaba na uli siya doon sa Eto Blue na, Ribbon. Ah, eto ko lang, eto lang masasabi ko diyan sa mga anong yan, diyan sa mga politikong nagsasuggest ng blockchain. Pakinggan natin yung sasabihin ni ano, ni Michael B. Ay, may patalastas pa. Paano ba mag-insert ng mga clip dito na ano, sa live stream natin? insert, ano pa, insert, Yung mga, insert screen, add mo lang screen. Kung nagrarun na sa screen, ay di pwede na rin siguro yan. Basta mag-screen share ka lang. So, and so far yung presyo ay, hindi is ba ako nag-share? hindi pa, Hindi hindi ba pa. ako naka-share screen? Hindi pa bro. Hindi pala. Hindi pala So, ako naka-share so screen. far yung price medyo natenga eh. Pamula nung bumaba natenga, walang galaw. Pati si Bitcoin mukhang nagko-consolidate ng pinong-pino. Ah, hindi Uh-huh. na masigurado kung aakyat pa, magtutuloy o mukhang magbe-bear market na. So parang lalong lumalim yung fear ngayon. Which, alam mo naman, pag may fear na, baka ito na yung samantaling umangat pa uli. At ang hilahan ng emotion eh. yang, yang fear na yan, para lang yan dun sa mga ano, para lang yan sa mga baguhan. Oo, tama. Yung fear na yun kasi, kumbaga, kumbaga, sila Mga yung ano yan, nagdadala ng mga alon. mga newbies. Pala pag-uusapan natin ngayon. Okay, so let's update yung iyong farm and how's the temperature and how's the honeybees are coping up with Iyan, the... iyan natin, anong tawag dito, i-streamline natin, wag natin gawing isang oras kasi pag isang oras, parang wala namang manonood pag isang oras yung video. Sige. Na i-ano natin na per call, gawin natin siguro mga 15 maximum 30 minutes. Tapos mag-focus tayo sa isang topic, gano'n. Maximum dalawa. Like halimbawa kasi dun sa mga honeybee ano, wala namang update sa mga honeybee right now dahil pag winter na ganyan, halos hindi, or pag pa-winter na halos hindi sila kumikilos. I guess the most na nangyayari ngayon is I guess next ano natin siguro sa next live stream natin, magpe-prepare ako ng video para makikita nila kung ano nangyayari. Like halimbawa, nagkaroon ng konting aberya na yung mga nabiling equipment medyo hindi maganda yung quality. Uh, so next week mag-aano ako ng mga video footage para ma-share natin sa live stream. Okay, so... Tapos I think mas maganda pag-usapan natin ngayon is yung piso social, ano, Okay, so let's do that. para ma-address, oo. Piso social, and then of course yung update natin dun sa anong tawag dito? Ah, Dun sa ginawa nating ano, liquidity pool nung isang araw. Yes, the Hindi ba may liquidity. ginawa tayong liquidity? Yung mag-a-add tayo. Para yun yung update natin, una, dadagdagan natin yung liquidity pool ni Piso, ano. Tapos una titignan natin kung ano yung naging resulta ng liquidity pool na sinet-up natin. So, mag-share ako ng screen, saan ba? Share screen, paano ba? Dami kasi nakabukas na window, eh, kaya sakit sa ulo.
Bumabagsak ba yung price ng piso, sir? Actually, hindi naman siya gumalaw. No activity. Appreciated pa rin Oo. naman siya, pero wala siyang galaw. Wala siyang activity, ano? Okay. Eh, ayos lang yan. Ayun, okay. Sharing my... Ay, hindi ako maka-share screen. Bakit? O kapag palang nagre-record ako ng OBS, di ako makapag-share screen. Sir, ba't di ako makapag-share screen? Ah, Labas ako tapos sige, balik ako. sige, labas mo. Nag-ano yan ay nagbabag. Ayan, inaayos lang to ni Boss Brandy yung settings and hopefully ay makikita na natin yung pag-a-add ng liquidity. And of course, ito pong social, piso social na ating pinag-uusapan. Ito po yung ah, ito po yung application, the first application within the piso coin ecosystem. Ano? Ayan. Ayan, isi-share na ni Boss Brandy na kung saan yung pong community will be in the Piso Social at dito po magaganap yung community airdrop, community activities at iba pong mga exciting pang mga projects within the community na nakasentro po sa Piso Social ng Piso Token. Ayan. Hello, sir. Yes, ready na ba yung ano mo? Ay, pwede na mag-share screen. Hindi ka pala pwede mag-share screen kapag naka-OBS ka. See. Okay, ito na. So, share screen tayo. So, first sa agenda natin is update kung ano yung nangyayari dun sa ginawa nating liquidity pool. So, dun sa liquidity pool, ito siya. So, nagpasok tayo ng napakaliit lang naman na liquidity pool. Yung liquidity pool natin, Solana at saka USDC. Nakita mo na ba yung screen ko? Yes, malinaw na din eh. Malinaw, kita ko na. Ayan. So, kung titignan natin, sinimulan natin to last Sunday. So, isang linggo. Yung yield niya is $3.21. Parang mababa lang siya. Pero tignan natin kung ilang percent ba yun. Ano? So, calculator. Ika-calculator natin yan dahil mahina tayo sa math eh. So, that's $3.21. $3.21 divided by magkano pinasok natin liquidity? 98.59 98.59 times 100. So, 3%. Tama ba? 3%. So, I guess 3% yung niya. Yung return mo dun sa, or yung yield nung liquidity na yun. So, dadagdagan natin yan, and yung idadagdag nating liquidity is manggagaling dun sa liquidity natin sa B. Tignan natin ang itsura ng liquidity ng B. Radium. Okay, so ito yung liquidity or hindi ito liquidity, ito yung total na pondo ng B. And yung tumatakbo dito is may mga ilang liquidity pool na tumatakbo dito. Una, yung liquidity pool ng B at saka Solana. Okay.
So, yung liquidity ng SOL at saka ng B is nasa 5,787. Tapos, kung titignan mo, napakababa lang ng APR ng Solana ng B dahil konti lang yung transaction. Tapos, kung titignan mo naman, yung Solana USDC natin, medyo maganda-ganda yung niya, yung APR niya, kasi madami naman talaga gumagamit ng Solana at saka USDC. So, yung liquidity or yung position natin sa SOL USDC is nasa 6,024. And so far, yung yield niya, magkano ba yung yield niya? So, 189 yung yield nitong liquidity pool na to. So, ibig sabihin, sa loob ng 1 week, kumita siya ng 189. And kukunin natin yung 20% niyan. So, 189 times 20%. 20%. So, ibig sabihin, magdadagdag tayo ng $37.08. So, para makuha mo yung 189 na yan, i-click mo lang tong harvest. O kaya dito na tayo mag-harvest. Harvest. Tapos, papasok na yan dun sa Doon sa designated wallet, dun sa nakakonektang wallet. Wallet. So, i-confirm mo lang yan. And then, magta-transfer tayo ng 37.8. Okay. Bigyan mo lang siya ng few seconds para matapos yung And ito yung sinasabi ko sa'yo lagi na alam mo yun, mag-focus lang tayo sa pag-build. Tapos, unti-unti, lalaki din yung liquidity pool niya. Tapos, kapag nakakabenta tayo ng over the OTC na ng piso, edi yung maibenta natin na piso na OTC, mas magandang magbenta OTC para walang masyadong impact sa presyo. So, pwede natin ilagay sa liquidity pool, diba? And then, tignan natin. Okay. So, mag-transfer tayo ng 37.8. So, okay. Kunin natin yung wallet address natin dito. Asan ba? Ito yun, di ba? Okay, wallet address. Receive. Copy. So right now, yung balance natin dito, Solana $4, Bitcoin is 24. Yung piso wala siyang presyo. Okay lang yan. So send tayo ng Solana. Send ng Solana. Send natin dyan. Ito. So nagsisend tayo ng Solana dito. Tapos magkano 37.8? 7.8. Ayaw niya. Sol naman kasi yun eh. Magkano ba yung 37.8.01? Okay, 0.1. 0.2. Pwede naman natin i-swap yan eh. Swap. Ayaw naman. Ko-convert pa eh. So, USDT conversion. So, yan. Pwede naman pala sa Radium. Lumabas pa tayo dito. Pwede naman tayo dito. Diba? SOL, tapos USDC. Magkano yun? 37.8. So, 37.8. Ilang SOL yun? Ito. Point. Okay. Yun. 37.78. Okay. Next. Tapos, send lang natin.
And close. Bilis lang, di ba? Halos instant yung mga transaction na yun eh. So, kapag pumunta tayo sa wallet natin ng piso, ayun, ano na siya, nadagdagan na siya. So, ang gagawin natin dyan, pupunta tayo sa portfolio natin. Okay. Tapos, ipapasok natin yung, magkano nga ba? 37.8? 37.8, di ba? Idadagdag natin dito yung 37.8. Idadagdag natin dyan. Kaso lang, kailangan din natin ng 37 equivalent na USDC eh. So, hahatiin mo yan. So, Mahatiin pag bumamatmat ka ulit. Compute ka ulit. mamat na naman, ano ba yan? Divide mo na 2. So, 18.9. Hindi ba nag-automatic yun? Basta kung bibigyan mo siya ng 50, hatiin niya 20-25 kung nakaset na sa 50-50. Hindi ba ganon? Hindi. Kailangan may punto ka dito na USDC. Pakita ko sa'yo. Sige, example. Kapag nagpunta ka dito, tapos ginawa mong, halimbawa, gusto mong 37.8, sasabihin niya wala. Ibig sabihin, ay, mali. Ito dapat. Yan. O, di ba? Oh, ganun kalaki yung diferensya. Parang hindi naman tama yun. Dali. Dito natin. 37.8. 37.8. Ay, bakit ganun siya? Baka nasa ano yung 2.5%? Nasa presyo? Anong mali dito? Ganyan talaga pag hindi alam yung pinaggagawa eh. Dali, try natin dali. Okay. Galing natin ito pa. Ratio. Okay. Hindi, ayos lang yan. Gawin natin, convert natin yung 37.8. Okay. Swap natin yung Solana. Swap natin yung Solana to USDC. USDC, di ba? $0.009501.725. But dito iba naman. Ito na lang. Yan. Ayun. Swap. Okay. Okay, that's good. So, eto na siya. Kinonvert natin. And hindi pa lumalabas yung USDC. Ayun, lumabas na siya. 37.39. Yung current balance natin is 98.6. Diba? 98.6. Dadagdagan natin yan ng, ilan ba meron tayong USDC? 37.39. Ayun. It really doesn't matter kung ano man yung ratio niya dito. Kasi at the end of the day, nagpapasok ka pa rin ng $37.39 dun sa position mo. So, wala namang talagang impact yun. So, i-add natin yan. Confirm. You know what? Let's do this. Cancel natin yan. Gawa na lang tayo ng bagong position.
para mas may control tayo. So kapag 10% yung price range mo, let's say, lagyan natin yung ano. Yan. Ay, ngayon, wala naman tayong Solana. So, kailangan talagang balansehin, no? Sige, next time, gagawa na lang tayo, next time, gagawa na lang tayo ng bagong liquidity. For now, just for this exercise, i-add na lang natin siya sa existing liquidity pool natin. So, 37.39. I think the reason kung bakit nagkakaganito siya is depende dun sa presyo nung range na ginawa natin at saka depende kung nasaan siya sa presyo ngayon. So, okay na muna yan. Ayusin na lang natin next time. So, 37.39. Kasi kahit i-add mo yan ng ganyan, idadagdag niya pa rin yan sa overall niya eh. So, pag nagdagdag tayo ng 37.39 plus 98, di ba? So, mangyayari, 98 plus 37. So, magiging 98 plus 37. So, magiging 135 yung position natin. Confirm. Yan lang siya. Confirm. Ayan. So, ngayon, 136 na yung position niya. And, gagawin natin to on a weekly basis, di ba? So, imagine kung tutuloy-tuloy lang natin to. By the end of the year, magkano na rin yun, di ba? Hindi pa natin fina-factor doon yung mga potential sales natin in the future. Tapos, itong kita natin dito, na $3.22, i-harvest natin yan. Diba? Harvest, sige. Confirm. $3.22. Tandaan natin yun, $3.22. Para matandaan natin, 3.22. Tapos, punta tayo sa Sol Scan. Kunin natin yung mint address. Mint address ni Piso. Di ba? Naka 30 minutes na tayo. Dito pa lang. Tagal lang So far, the price ng Piso, parang 2 days talaga wala siyang nag-trade. So, wala siya nag-trade. Wala nag-trade. Parang nag-weekend yung nagte-trade. Nag-weekend. Pero fairness, 40 na yung holders natin. Diba? Yan na to. Okay. Yan. So, tignan natin si rug check. Ito namang nasa rug check, okay lang naman yan. Nagsisimula pa lang naman tayo. So, yung liquidity ni Piso is almost $1,000 na Solana. Tapos, almost $1,000 equivalent ng Piso. Okay? Yung liquidity pool, hindi yan nakalock. So, nakita mo dito, 100%, hindi siya nakalock. Tapos, kung titingnan mo, isa lang yung liquidity pool. Anong gagawin natin? Yung kinikita natin sa yield, di ba? Yung kinikita natin sa yield, ipanggagawa natin ng liquidity pool. Magkano ba? Pag gumawa ako ng bagong liquidity pool, magcha-charge yun. Magcha-charge ng $35 ba yan? Oh, that's not nice. Ano sa palagay mo gagawin natin, sir? Ipambibili na lang natin yan ng ng Piso, or iwan lang muna natin dyan, tapos idagdag na lang natin next week dito sa liquidity pool na to. Well, medyo expensive siya because maliit lang yung range na kinukuha natin, di ba? Para maipasok. Ganun yun, ano? Hindi. What I'm trying to say kasi, or trying to do, ganito kasi, try kong gawin. Gusto ko sanang ganito, kapag sinerch mo sa Piso, di ba? Isa lang yung liquidity na lumalabas dyan, di ba? Gusto ko sanang gawin is gawa tayo ng panibagong liquidity. Tapos, ito yung sinasabi ko sa'yo na it costs some money to create yung liquidity. So, nating Piso. Tapos, Sol.
Keep lang natin yung default. Initial price. Ba't kailangan pa ng initial price? Kano ba yung presyo ng piso ngayon? 47? 47.22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 7. Okay. Tapos, lagay lang natin full range. When something sold per piso. Okay, tama naman yan. Sabi natin. Sige, gawa na lang tayo ng bago. Tapos, kano ba yung ano natin? Magkano ba yung... Okay. So, lagay natin is 0.01 is $1. 0.02 is $3. So, lagay natin 0.015. Yan. So, kapag naglagay tayo ng 0.015, yung equivalent nun sa piso is 32,712. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Kapag create mo yan, or at least kapag tinry mong i-create yan, i-charge ka niya to create this liquidity. Confirm. Sasabihin niya wala tayong enough fund. Ayun na, does not have enough fund. So, may network fee na 1, 2, 3, 4, 3 sol. Yeah, hindi tayo makakagawa dahil we don't have enough sol. So, I guess, wala naman talaga tayong choice. So, instead na idagdag... Hindi siya pwedeng ihalo dun sa dati mong pool? Dun sa existing pool? Well, I guess pwede na lang natin siyang idagdag doon. Idagdag mo na lang doon. Dagdag na lang natin siya doon. Sa dating sold piso. Yan. Ito, dito deposit mo na lang dyan. Sige, deposit natin dyan. You know what? Pangit tong liquidity pool na to eh. Bakit naman? Ano? Maliit? Luma kasing liquidity pool yan. Is there a difference kung luma or... Pakita ko sa'yo so, balik tayo sa liquidity back. So, pag mag-create ka dito, di ba? Ito. So, merong concentrated liquidity pool. Tapos, merong Smart AMM. Ito yung gamit natin dyan. New CPMM, cheaper supports token 2022. Tapos, ito naman is may custom range siya. Alam mo yung makakapili ka ng makakapili yung mga magde-deposit doon sa liquidity pool na yun, makakapili sila ng price kung saan lang sila magpa-participate, which allows them to minimize their risk. So, since wala pa naman tayong concentrated liquidity pool. Tama ba? Yun ba yung pangalan niya? Ulit. Create. Itong concentrated. Wala pa tayo nito eh. Meron na tayo nito. Hindi ko lang sure kung papakita niya sa ano. Hindi niya papakita dito. So, since wala pa tayo nito, kahit gumastos tayo to create it, that's fine. Gawin na lang natin siya. So, continue, which means kailangan natin mag-transfer dito ng Solana. Transfer tayo ng Solana. Receive. Transfer ulit time 30. Receive. Tapos, send. Solana send. Mga $30. 30. Ay, mali.
2. Okay. Transfer na lang tayo ng mga $39. Next. So, madadagdagan yan itong ano natin ng around $49. Send. 20% na. Refresh natin. Poop. Wala pa rin. Yos. Ayan, nagdagan na siya. Tapos, base token, piso, quote token, Solana, next. Initial price, ganyan price natin. 47, 0.12345 47. Tapos, continue. Custom range ba? Hindi na nag-custom range na. Full range. Ito yung sinasabi ko na ano. Pwede mong i-customize. Ano? Yung lumang version ng liquidity pool, hindi mo siya pwedeng customize. Pero, magpa-full range tayo dito kasi gumagawa tayo nag-create tayo ng liquidity pool. Hindi tayo nagdadagdag. Tapos, on the end nung mga participants dun sa liquidity pool, pwede nilang i-customize kung ano lang yung presyo na acceptable sa kanila na magpa-participate sila. Kasi yung ibang mga nagpa-participate sa liquidity pool, sasabihin na, okay, pag umabot yung presyo ng ganito, ayoko na mag-participate. Kasi masyado ng malaki yung risk. Either masyado na siyang mahal or masyado na siyang mababa. Diba? So, tayo, we really makikita mo din mamaya pagkagawa nito. Tayo, we really don't care about that. Dahil, it doesn't really matter. So, continue. Full range lang tayo. Tapos, ilang Solana ba papasok natin? $3 ba? $3. Gawin na natin $5? Hindi. Mag 5 Solana. Wala tayong 5 Solana. 0.2 is 30. Kulang yung piso mo pag nasa ka lang, nasa 6.3 lang yung piso mo. 6.3 M. Anong point? Ayan, 0.3 M? 6.3 M. Pwede, kasya na yun, 6. Kasya, 400,000 lang to. 400 lang, 400. Okay, 400K. Sige. Pasok yan, pasok. Ang preview. Ayan. Okay, so tignan natin kung anong mangyayari kapag gumagawa ka ng panibagong liquidity pool. Kung anong impact niya sa blockchain. So add tayo, confirm deposit. Does not have enough. Bakit? 0.003. Ilan ba yan? 0.003. Cancel. Parang hindi na. Oo, bawasan natin daw. Okay, sige, gawin na lang natin kung ano nakaplano. Magkano ba yung plinano natin? 3 point something, 3.22. Tapos dagdagan na lang natin later. Ay, hindi ka na pala pwede mag 0.01, 0.02. Yan. Okay. Tignan mo, maubos lahat yan kasi ay, hindi pa rin. Magkano na ba yung liquidity pool price ngayon? Paano ba malalaman yun? Actually, last tinitingnan ko din yung Raydium. Sige nga. Hindi, wag confirm. Sige. Tawad. Preview. Nasa-charge ba tayo? Pag ganun. Ilan to? 1, 2, 3, 4. 0.00. 0.123. 1, 2, 3, 4, 3 times 1,090. Ano ba?
Kano ba siya ngayon? 197. 197. Mali naman. Hindi ko gets to. Paano ko i-convert sa ano yan? Ba't ayaw pa rin? Parang, actually, gumawa ako. Madali lang eh. Isang diretso lang nga dyan. Nakagawa naman ako. Gumawa ka ng liquid. Ah, gumawa ng liquid pool. parang automatic lang sinundan ko lang na sinundan sa Radium. Anong liquidity pool yung ginawa mo? Solana and USD? Hindi, Sol Peso lang. Baka nag-add ka lang ng nag-deposit ka lang siguro. Siguro. Copy. Hindi ko sure kung nag-add ako o gumawa ako ng hindi ko sure kung nag-add ako o gumawa ng akin, pero ano bang ginawa ko nga? Basta Tinarge ka ba niya ng mga $30 or in this case siguro nasa $50? Ay, hindi. Ano lang, barya lang. No, kung hindi ka niya chinarge, ibig sabihin hindi ka gumawa, nag-deposit ka. Kasi baka ang nakita ko yung liquidity na nasa Radium, tapos ginamit ko siya. At basta nakagawa ako eh, kasi meron dito sa aking account eh. Send tayo ulit. Pag ito naman, di pa nagkasya. 78.81 ang position ko dito. Confirm. 78.51. Ayun, pumasok na siya. Ito siya. So, 0.22. Cancel mo na lang. Mag-charge ulit tayo. May charge. Ayan, so 100. Yun, 100. Kahit cancel. Kahit pag nag-cancel mo, may charge on. So, 102 na siya. 102.84. 102.84. Okay. Confirm natin Confirm. 102.84. Yan. Confirm. Pop. Ayun. Pool and position successfully created. Yan. So, kapag ni-refresh mo to, mawawala na. Okay. Magkano yung kinuha niya? Magkano yun? 58.4 minus 58.4 minus 1.99 ba? Yeah, 1.99 diba? So, $42 yung fee to create yung pool. Pero okay lang yun kasi wala pa tayong pool ng wala pa tayong pool ng yung sinasabi ko nga na concentrated consecrated. Ano tayo mga wait? Concentrated. Oh, ano nangyari? Nababa yung presyo ng Okay. Sige, tignan natin kung nasa portfolio na siya. Wala pa siya sa portfolio. May na-register ng transaction sa SalScan eh. Meron ba? Meron na. Refresh mo yan. Yun yung transaction na pag-create ng liquidity pool. 2 minutes ago. Or yung iba dito is yung mga cancel. Kasi lahat ng yun may charge yun eh. So, ito. Tingnan mo, nadagdagan ng wallet holders. Kasi yung liquidity pool na yun is may wallet address siya.
Umalab na rin siya sa tingnan natin price. kung lumalabas. Parang nasa 49.03 na. Tumalab. May impact siya sa ayun. Medyo umangat ng konti yung presyo. So, imagine mo kung gagawin natin yun on a bigger scale, di ba? Pero ba't di pa rin siya lumalabas? Poop. I guess it's taking a while. Pero kapag nagpunta ka sa wallet mo, under collectibles, nandito siya. Yung isa dito is yung USDC. Yung isa, yan, ma-review mo sa source ka na yan. DeFi. Ayun, ito yung bago nating create. 198. Diba? Liquidity pool. Tapos, yung isa. Ito malamang yung most definitely ito yung isa. Yung Solana USDC. Activities. Diba? 97.34. Which is this one. Hindi pa siya nagre-reflect ng accurate. And hindi pa rin siya lumalabas. Balikan natin next time. Nalabas na yan. Tapos, I don't think magre-reflect na siya sa log check. So, basically, ganito yung gagawin natin. Hayaan lang natin yung liquidity pool. Ayun, lumabas na siya. Kita mo siya, sir? Dalawa na. Ayan, dalawa na yung liquidity pool natin. Diba? Tapos, pwede mong gawin dyan is, since meron tayong dito na idle lang na Solana, magdagdag tayo. Diba? Okay, copy this. Hanapin natin kung lalabas na siya dito. Baka hindi pa siya lalabas. Hindi pa rin siya lumalabas. Hayaan lang muna natin siya. Yung mahalaga, nakikita natin siya sa liquidity pool. Diba? Or sa rug check. So, and of course, may add sa rug check. Ayun siya. Nandito siya. And yeah, so ganun yung continuous natin gagawin. Tapos yung iba, ilalagay natin sa ang tawag dito. Ilalagay natin sa Bitcoin. And as far as yung mga participants natin or community member natin, pwede din nilang gawin to. Pwede din nilang gawin to. And yun yung paraan para matulungan nila yung paglaki ng community natin. At saka mas mapalakas yung piso coin. Kung mapansin mo, nagdagdag lang tayo ng $1 something at saka ilang thousand na piso, medyo may impact na siya sa presyo niya. Although, I think na siya. Nag-balance na siya ulit. Pero yung kagandahan noon, tignan mo, nagdagdag tayo ng liquidity pool, di ba? Nagkaroon ng 6 transactions dito. Di ba? Nawawala-wala yung ganun yung nawawala-wala yung price niya mas madalas kaysa B. Alin? Ng piso. Saan? Yung B? Oo. Ha? Wala yung price niya. Well, yung piso, that has something to do with the fact na medyo mababa yung liquidity niya. Ano nangyari? Ba't nag-zero siya?
Tapos nagkaroon ng APR na 200. Yeah, that's interesting. Tingnan natin. Ayun, lumabas na siya. Ah, kaya ganun yung nangyari. Kaya naging 200 siya dito. O, di ba? Ngayon, pwede ka magdagdag ng liquidity dyan. Ito yung sinasabi ko sa'yo, pwede ka mag-participate kung anong range. Di ba? So, halimbawa, gusto mo dito, 1% lang. Ibig sabihin, napaka-kitid nung napaka-nipis nung, anong tawag doon? Spread ba yun? Hindi naman spread eh. Basically, yung threshold mo kung gaano ba yung pinakamataas at pinakamababang presyo na comfortable ka. So, lagay natin yung sulanan natin dyan. Magkano ba yung sulanan natin matitira? 58? Lagay natin at $50. Diba? 0.05, 0.02, 5.01, 2, 3. Ayan. Gawin natin 0.25. Ayan. So, papasok tayo ng 0.25 na Solana, which is $49. Tapos, magpasok tayo ng piso na 37 million. May 37 million ba tayo? Ay, wala naman tayong 37 million. So, i-max out na lang natin to. Max natin yan. Ilan ba kailangan natin? Sabi na natin. 37. Bili pa nga tayo ng piso. Bili na lang ng piso eh. Kailangan natin ng 37 million na piso. So pag gawin lang natin kinukuha mo yung piso kasi sabay mo silang itataya, ipeprenda, di ba? Ganyan talaga yun, ano? Kuha tayo 15 million na piso. Bayad tayo ng $7.25. Okay, swap natin. 15 million. Swap. Poop. Diba? Tignan natin kung may impact sa presyo yun. Ayun, medyo kumurap siya ng konti. Kumurap ng konti. Okay, yan. So, ngayon, sabihin natin, kano nagre-reflect yung pisa? Ba't wala pa rin? Pumasok ba? Hindi yata natin kinonfirm, sir. Hindi natin kinonfirm, ano? Hindi ko makita dito. Yung transaction. Hindi yata natin kinonfirm. Makita natin yan sa SoulScan eh. Mas madaling mag-update sa SoulScan eh. Hindi. Pumasok. Kailangan lang hintay mag-update. AGG token swap? Tingnan ko dito sa transfer o type of transaction. Close ko lang muna siya. I-launch natin. Oh, that's interesting. Hindi pa rin lumalabas. Mukhang umabot din tayo ng isang oras. Sabi ko, i-limit natin ng 15 minutes. Okay. Dito tinitingnan ko din yung dalawang liquidity pool. So nakita ko na yung dalawang liquidity pool. So using the piso address, okay na. Kita ko na pala. So sama din yan. Sa Radium. Sa Radium. Okay, na-confirm na yung yung paliwanag ba kung bakit 200% yung isa at saka yung isa 0.02 because mas konti, mas maliit yung liquidity dun sa pangalawa, dun sa latest. Bakit nga ba ganun? Hindi ko sure. Para sa naman kasing 25% yung kung spread ba dito o range ang tawag.
Tapos tigwa $1 naman yung ano. So tingnan na lang natin siguro sa stats later. Actually, hindi ko alam. Sabi niya, we're having some problem updating. Close ko kaya tong Chrome ko. Baka sakaling mag-improve. Ay, hindi ko pala pwedeng i-close lahat ng Chrome ko. Focus na lang tayo ng panibago. Nag 1% up na siya. Appreciate na siya. 49.73 yung price. So, that's cool. mm-mm. Tingnan mo yun isang ano lang yun, isang tao lang yun. So isipin mo kung 1,000,000 tao yung gagawa ng ginawa natin, kung anong mangyayari sa presyo ng piso, di ba? And ganun ka-powerful yung pag binomonitor mo yung blockchain transactions eh. It doesn't really, it's not like nagpasok tayo ng malaking pera, di ba? Magkano lang yan eh? Magkano yung pinasok natin? $3? Ano yun? Yung sa piso mismo? $3. $3. Oo. $3, di ba? Nagpasok lang tayo ng $3. Yun. Halimbawa, yung mga, ayun, nag-reflect na siya. Ayun, may pressure na siya ulit. Yan, may pressure na. Di ba? Ganyan na eh. Kapag walang bumibili ng coin, dinidedman ni dinidedman ni Solana, ni Solscan. Ayun, pumasok na yung 20 million. So ngayon, pupunta tayo sa Raydium, dadagdagan natin yung liquidity natin. Kasi kapag dinagdagan natin yung liquidity, magkakaroon ng mas maraming transaction. Liquidity, alam ko sinave ko yung address eh. Ito na lang muna pag-usapan natin ngayon. Next time natin pag-usapan ano pangalan ito? Next time natin pag-usapan si Piso Social. And ganito kasi yan, ganito yung sa mga, alam mo, sa project natin sa Piso Coin. Hindi naman pwedeng tayo lang yung kumikilos. So, yung mga participants natin sa community, makatulong sila. Kasi, tingnan nyo, ito yung problema ko minsan sa mga nagpa-participate sa crypto. Gusto namin decentralized. Gusto nila decentralized, pero gusto nila yung dev lang yung kikilos. Di ba? Paano decentralization kung wala kang participation? Yung talagang token holder lang na abang on the price. So, hindi talaga nila mag-feel na maging involved ng project kung hindi talaga sila mag-exert ng any effort within the project itself. Hindi, tsaka ano naman yan eh, hindi naman kailangan monetary yung effort eh. 'Di ba? Pwedeng just share the word, 'di ba? Kasi kahit halimbawa, naiintindihan naman natin kung minsan walang extra pera na pwedeng kumbaga parang gamitin, 'di ba? Kasi alam naman natin sa crypto na ganyan, walang guarantee sa mga ganyan, 'di ba? Whether yung coin natin or coin kung sino man. Kasi at the end of the day, yung presyo ng piso, nakapeg yan sa presyo ng Solana. Diba? Hindi ko naman sinasabing magiging zero si Solana. Paano kung maging zero si Solana? Diba? Ganun lang naman yun. On the same token, paano kung maging $200 si Solana? Which is nakita na natin yan historically. Diba? Paano kung maging 1,000 si Solana? Diba? So, and ganun yung gagawin natin dito, mag-accumulate tayo ng Solana. Para yung nangyayari dyan is, anong tawag dito? Hindi natin ilalak yung Solana na yun. So, mag-accumulate tayo ng Solana. And yun yung para magiging heartbeat. Yun yung magiging heartbeat ni Piso. Tapos, sasabihin ng iba, hindi nyo naman nilak. Okay lang naman yun eh, kahit hindi namin ilak eh. Public naman eh. Di ba? Di ba tayo nyo, kapag nakita nyo bumabagsak yung presyo or tinatanggal namin yung liquidity, di ba parang counterproductive yun para sa community. Hindi lang para sa amin as the dev. Although, in theory, pwede nating tanggalin yung liquidity na yun kasi tayo naman nagpasok ng liquidity eh. Pero dahil gusto natin siya mag-succeed, hindi natin tatanggalin yun.
on the part of the community members is babantayan nyo yung presyo yun. Kasi yung liquidity na to, ito yung parang, anong tawag dito? Barometer ba tawag doon? Yeah, Sir? barometer. Ikaw yun. Yung pinaka Yun yung parang soul barometer or of health pinaka oo, ng coin, ng ng token coin mismo. natin. Oo. Maliban, like halimbawa, itong yung ginawa itong nandito natin, ito. Dapat yung mga members natin, babantayan nyo to, itong presyo to. Tumataas ba yan or bumababa? No? Tapos, tignan nyo sa SolScan. Wini-withdraw ba ng mga dev yung perang yan or hindi? Ito yung ano ko dito. Ito yung stand ko dito. Hindi natin i-withdraw tong ito. Di ba? Dahil ito yung parang buhay. Ito yung parang magiging buhay ni piso. Di ba? Kaya yung ano dito, it's really just a matter of time. Actually, magdadagdag pa nga tayo ng konti-konti. Ika nga, in a week, in another week. Ika nga, ganun cycle natin eh. On a weekly basis. Kasi isipin mo, yung pera na yon, wala naman tayong pake dun kasi libre lang yun eh. Nilagay lang natin sa liquidity pool yun, tapos nag-yield siya, di ba? So parang free money lang yun na pampalakas ng pang-backup ng piso coin, di ba? Ganun lang yun. So ito yung babantayan nyo, yung mga community members natin, bantayan niyo yan. Tumataas ba, bumababa, di ba? Kapag tumataas yan, that's a good sign. Kapag nakita nyo si Rodel, ini-start niyang winidraw yan doon sa address niya, anak ko, patay tayo dyan. Ibig sabihin, mawawalan ng kumpiyansa yung mga tao sa project, di ba? Ganun lang naman yun eh. Pero again, in order for you to really feel the project, you need to put skin on the game eh. Kasi kumbaga, yun naman yung fuel eh. Ika nga, ay naranasan ko sa Hive na talagang you put your effort, di ba? So, tsaka hindi lang siya usapan doon. At sa tingin ko, maraming matutulungan tayo if we stayed on the game, di ba? Marami tayong matutulungan because nasa atin yung stability. At yung mga, kumbaga, yung mga core members, which is pagkakaroon ng kaparehang mindset sa atin, sila yung makakatulong pa sa pangkalahatan. Kasi ang tingin ko, this can help small Filipino na mag-take ng yield. Diba? Ayokong magpunta dun sa ganong topic eh. Kasi, alam mo naman ako, ayokong pinag-uusapan yung kita. Alam mo yon? Kasi, that could be misinterpreted as parang you were giving some form of guarantee. They would have to figure that out on their own. Okay? Now, what is the benefit of piso coin other than dun sa what is given, which is, planting the Filipino flag and promoting Filipino values and culture globally. Ano yung magiging benefit ng users natin sa piso coin? This is especially beneficial dun sa mga hindi pa nakakaintindi sa crypto. Kasi you can get to learn about crypto without a huge risk. Kasi halimbawa, kapag bumili ka ng Bitcoin, hindi ka pa ganun ka familiar sa Bitcoin, di ba? Bumili ka ng, I don't know, mga 10,000 Bitcoin. 10,000 dolyar na Bitcoin or 10,000 pisong Bitcoin. Tapos hindi mo pa alam paano mag-secure ng wallet. Nawala yung wallet, nawalan ka ng access sa wallet. Well, di parang nawala. Pero kung piso coin yung bibilin mo, bumili ka ng 5 piso, di ba? Makakapag-practice ka na. Paano ba mag-download ng Phantom Wallet? Paano ko ba i-secure ang Phantom Wallet ko para hindi ako mawalan ng access? Di ba? Tapos, dahil part ka ng community natin, pwede kayong magtanong direkta sa amin. Technical questions. Kasi hindi namin kayo bibigyan ng advice.
pwede kayo magtanong ng technical question sa amin. Ngayon, pwede din kaming mag-share ng experience namin na hindi financial advice. Diba? Halimbawa, ito mga ginagawa namin. Experience natin to eh. And pinapakita natin sa kanila first hand, ay, pwede ka palang kumita ng ano. And again, minention ko yung word kita. This is not financial advice. Hindi ko sinasuggest na gawin nyo to. Pero kung makikita nyo, nagpasok ng pondo sa Solana USDC, tapos kumikita ng nagkakaroon ng yield, di ba? And yun yung gusto kong maging focus natin. Even dun sa mga social media or YouTube channel na gagawin natin, we want to focus on educating Filipinos on cryptocurrency and use Piso Coin. Other than the fact that you're proud to be Pinoy, use Piso Coin to learn how to own cryptocurrencies, how to use cryptocurrency to send money to your loved ones in a peer-to-peer network, di ba? Kasi hindi natin control yan eh. Direkta pwede nilang isend sa mga kamag-anak nila. Hindi ba nabanggit ko sa iyo yung unang iteration ng Bitcoin ginagamit pampadala ng pera sa Pilipinas? Hindi kaya or pwedeng kontrolin ng Bangko Sentral yon. Kasi we don't own that infrastructure. Di ba? So, alam mo yan, so if they want to do something about that, then they can go talk to Phantom. Good luck with that. Or, I don't know. Pero yung OFW, to educate some of them, at least masimulan yung trend that there is another way to send money from their places to the Philippines through this. And that does not only apply sa Piso Coin, that also applies with Bitcoin, with Solana, di ba? Using Piso Coin to send money in the Philippines is just a means to support the project, di ba? Pero hindi nila kailangan gamitin yung Piso Coin kasi pwede naman silang bumili ng USDC, yung USDC ipadala nila sa kamag-anak nila, di ba? So, ganun yung pwedeng gawin ng ating mga community members. Ngayon, kung ayaw naman nilang bumili or mag-participate sa liquidity pool, simpleng pag-educate lang sa iba or sharing the word. Kung may YouTube channel sila, gawa sila mga tutorial, ganun, talk about Piso Coin, malaking bagay na yun. Halimbawa, kapag sinearch mo si Piso Coin ngayon, and this is something that we should focus on the next few weeks. Kapag sinearch natin si Piso Coin sa Google, hindi tayo lumalabas, or at least hindi pa tayo lumalabas, Piso Coin. Ano ba yan? Cryptocurrency. Lagyan mo ng Solana. Philippine Peso, Solana. So hindi pa tayo lumalabas dito. And katulad nga nabanggit ko, yan yung gagawin natin sa the next few. Yung mint address lang ang nako-crawl nila pag nakita na rin yung mint address. Kapag nilagay mo yung mint address, lalabas siya. Di ba yung OpenPR natin lumalabas? Nakita mo ba tong OpenPR? Piso Coin launches. Sa reply sa AI, open na siya. Okay. And kailangan pa natin gumawa ng marami pang Tapos, yun. Di ba? Si Rodel nandun. Boss, lumabas ka. Yan, nakita ka. Narinig na nga yan. At least, nakakorol na lang yung Facebook eh. Kung ano pala, kung nakikinig si Boss Dcash, ganito ang kailangan mong gawin para magkaroon ng presyo yung crypto na ginagawa mo. Yan yung mga konting natutunan natin sa pag-develop ng mula sa PVC crypto, tapos Apis Labs, ngayon Bitcoin and Piso Coin, and finally ito yung mga final project natin, and itutuloy-tuloy lang.
So, yun lang muna yung sa akin, sir. Pagdating dito sa liquidity pool natin, at least this time, kapag nagpunta ka sa SolScan, tapos kapag sinearch mo yung mint address natin, tapos, tingnan natin, kita mo may mga transaction dito. Tapos kapag nagpunta ka sa, ano nga ang pangalan nun? Rug check. Rug check. Kapag nagpunta ka sa rug check, diba? At least ngayon, dalawa na yung ano natin. Dalawa na yung liquidity pool natin. Yung problema lang sa liquidity pool na yan, kapag gumagawa ka ng bagong liquidity pool, nagbabayad ka ng at least mga $40. Depende sa presyo ng Solana. Pero, So, sir, pero pang mag-a-add yes, ka lang sir. sa dati na, katulad yung ginagawa mo sa USDC, Sol Mhm. USDC, mura lang naman. Walang charge. I think yung transaction fee lang sa blockchain, yung mga, you know, kung ano man yung transaction fee ng any transaction, I think 0.00 something lang naman yun. So wala pang $1 yun, or wala pang 50 cents or 1 penny yun. And that's basically how I guess one of the strategies para mapalaki natin yung liquidity pool ng Piso Coin. And katulad ng lagi kong sinasabi, hindi ito financial advice, hindi ito investment, pag-aralan nyo, i-figure out ninyo on your own, Tapos magtanong kayo sa amin or mag-research kayo, gumamit kayo ng ChatGPT, ng AI. Tignan nyo kung it's something na may potential ba siya, di ba? And kung wala naman, yung isipin mo na lang is Filipino pride. Kung proud ka maging Filipino, wag mo nang isipin yung kita. I-support mo yung the fact na alam mo yun, it has the colors of our country. Actually, may nakikita din naman ako in the future na magkakaroon ng very specific narrative kasi may mga lilito pa rin ng mga Pilipino targeting team na tokens. Kasi magiging prevalent na rin naman ito. Itong ginagawa natin, makakascade na to sa iba. So there will be some that will be repeating the adding of liquidity, kahit pa konti-konti, marami na din gagawa. Kasi nagagawa naman talaga pala, kahit hindi sa Solana, kahit sa ibang crypto. So ang ano lang is, umaasa lang yung mga Pilipino sa mga project galing abroad. Galing Dubai. Galing UAE. Alam mo yung mga project na galing Dubai, galing UAE, scam lahat yun. Ang dami kong nakilala na nagpo-promote sa X. Tapos yung isa sa kanila medyo nakakwentuhan ko medyo nag-open up siya sa akin na promote nilang project na scam lahat, na lalo na yung mga nasa sa pump fund. Alam mo yung pump fund? Di ba Solana din yan? Hindi ba Solana ng pump fund? Oo, yung pump fund. Solana din yun. Gagawin nila, magpapasok sila ng 1 million sa isang project. So, syempre, skyrocket siya. Papasok sila ng 1 million di ba? Papasok siya, 1 million. Taas ang presyo, taas ang liquidity. Presyo, lalaki yung wallet holders. So, magbibilihan yung mga tao. Tapos, kapag na-meet na nila yung X amount of transaction, X amount of amount, i-dump na ng mga devs. Actually, tapos yung mga yung mga hindi masyadong alam yon, they are like, wishful thinking na, baka kahit magdoble lang yung presyo. yung iba nakakakuha ng doble presyo, di ba? Pero yung iba, lalo na kung late na silang pumasok, kasi tinry ko rin yun. Ang lakas ng kita, mga 200, 300x, kaya. Diba? It's just a matter of finding yung mga bagong release na coin. Kasi yung ibang mga coin, wala namang narrative. Halimbawa,
kumita ako dun sa isang coin, makakala niya big balls. Big balls. Big balls. Sabi ko, ano tong big balls na to? Okay, sige. Bumili ako. Tapos, after few minutes, 300x na siya. Diba? Oh, sabi ko, benta na. Benta. Tapos, nung binalikan ko, 20, magkano na ba si big balls ngayon? Ano ba? So Sige, ito talaga mga meme tokens lang talaga na kung saan sasakyan mo lang siya ng maaga. Mga meme lang talaga yun. Eh yung sa atin, hindi naman, yung sa atin, it's not a meme token. It's a cultural token. It's a cultural token. So si Piso Coin is a cultural token, di ba? Itong si Bitcoin is an eco token. Di ba? And you know, we're basically pioneers here. Walang mga eco tokens, diba? So we're basically creating a new niche. And that's just the name of the game, really, for some people. You know, they find the token that just launched, you buy it on the cheaps, and pretty much the same thing that we're doing with Piso. The only difference is we're not pumping it to earn, from Walang other FOMO. people. They will not miss out because we will take this very slow going up. Ano? Hindi to para Hindi lang yun. We're creating an infrastructure. Halimbawa, and again, yung social media natin, like halimbawa, in the future, yung social media na yon, depende sa kung paano maging support ng community. Isipin mo kung ganito. Isipin mo kung eventually pwede tayong maglagay ng ads doon. Ano? Tapos, yung pinambayad nila sa ads is iaano natin sa yun yung gagawin natin pang rewards, di ba? Yung mga ganung bagay. Ang dami mo kasi pwedeng gawin eh. Halimbawa, pwede mong lagyan ng Piso Social dating app. Diba? Or Piso Social job search. Diba? Parang ganun. So ito yung sinasabi kong big. Ayan. Actually, sa tingin ko, patok pa rin naman talaga si social app. Kailangan lang talaga, at gusto talaga ng mga Pilipino yung free access to the token. Mm-hmm. So, yung having a share of tokens taken from the social media activity o yung posting, appealing pa rin lagi yun eh. So, yun yung talagang community airdrop natin na ongoing. Hindi siya titigil because doon lang naman talaga makukuha yun other than buying it in the crypto market. So if they want to have the tokens, buy din ng social app, papasok sila. Well, another thing is, let's say, as a community member, I will not look at it as, this is the way for me to get Piso Coin. Kasi that's really not the best way to get Piso Coin. Bakit? Kasi magkano lang naman yung Piso Coin eh. Faucet lang naman kasi yan. It's called also a faucet. I don't look at it as a faucet. Actually, I don't want to look at it as a faucet. I want to look at it as a community. Diba? It's a community which so happens to reward you X amount of a little bit of piso every time you participate. Now, ask yourself, kapag bang nagpo-post ka sa Facebook, binibigyan ka ba ng crypto ni Facebook? Hindi naman, di ba? Diba? So, but if you are really interested with Piso Coin, with the project, participate in the, di ba? Participate in the social media. Participate in using it kasi when you're using it, you'll come across bugs. Halimbawa, may nag-comment, sabi niya, okay sana siya kasi lang medyo slow. Nung sinabi niya yon, inayos natin ng konti yung code para medyo mapabilis ng konti. Hindi ko pa narinig ng feedback or hindi pa ako nag-check ng Piso Social.
Pero that's what we can do. Like, kasi kapag sinabi nating faucet, yung mga faucet, pupunta ka lang doon, you're gonna get your coin, and then you're gonna go away. Right? There's no community, di ba? It's not a community. Piso Social is the community, the community side of Piso Coin, ano? Na doon tayo pwedeng maglabas ng updates, doon tayo pwedeng, you literally can make kwentuhan, di ba? Kasi pwede ka mag-post doon eh. Pwede nga natin lagyan ng chat yun eh, di ba? Oh, di ba? They can even communicate. I think may problema yung video upload. They can even communicate. Upload sila ng video nila. Pwede natin lagyan ng parang feature na Snapchat ba yun, sir? Snapchat. Yung pwede ka mag-upload ng maikling video clip tapos mawawala after 30 minutes. Ano ba ito? Describe mo nga si Lovable app. Ito kasi yung domain na ginagamit natin sa Piso Social, di ba? Hindi. Pinalitan na natin. Yung pa rin yung ginagamit mo. Hindi na siya. Meron na tayo sariling domain. It's piso.org. Oh. Di ba? Ito. Kita mo siya, sir? Yung Lovable pa ba yung gamit mo? Hindi, actually, pumupunta yata siya dyan. Check ko din. Actually, na-bookmark ko na sa pisocoin.org. Pero ang punta pa rin niya is, I guess, ay doon. Teka, punta muna ako sa pisocoin.org. Hindi na lalabas yung Lovable kasi in-update na natin yung DNS natin niya. Yung lovable.dev, it's basically an AI. Kaya ngayon sinasabi nila na unti-unti mawawalan na ng trabaho yung mga dev. Totoo yun. Kasi we literally created a social media app using Lovable, and this is a shout out to Dev Ron. I don't think nanonood siya. But just in case nanonood ka, si Boss Ron yung nag-refer sa akin ng Lovable.dev. In the future, very small amount na lang ng mga high-end or ang tawag dito, yung talagang mga solid na dev na programmers. Pero anyways, ano nga ba? Dumami na naman pinag-usapan natin, umabot na naman tayo 2 oras. Yeah. Okay, nakita ko na. So, Okay. actually may login uli siya eh. May login uli siya doon sa menu ng to enter Piso Social. Yan, may enter Piso Social siya. Ito pala, nag-post tong si Malaika 16. Oh. Nagpakita siya ng kilikili ni Michael Carlos Yulo. Di ba? Proud. Ayan, yung mga gusto nating makita dyan, di ba? Talagang pinapakita yung Filipino pride. Yan yung gusto natin kay Piso. Okay itong mga post niya itong si Nelly mahilig sa mga samurai girl. Yan. Ito yung pwede natin gawin. This is not a faucet. This is a wallet. This is the community, It's a very small community, pero the hostess mapalaki natin siya. I don't know. Wouldn't it be fun kung in the future magkaroon ng Piso Coin convention sa I don't know, Philippine Arena ba 'yon? Punuin mo 'yon. Kapag kaya na natin punuin yung Philippine Arena, milyonaryo na si Nelly. Malamang milyonarya na rin siya ngayon, pero madadagdagan yung millions niya. Kapag kaya na nating punuin yung Philippine Arena ng mga Piso Coin community members. Kasi sa mga OFW lang natin, alam niyo ba na the last time chinek ko, 38 billion yung remittance ng mga Filipino globally. Baka mas mataas na ngayon. Di ba?
So isipin mo kung yung 38 billion na yun, ginagamit nilang pampadala ng pera, piso. Ano mangyayari kay piso, di ba? Hindi na lang siya magiging Filipino pride, di ba? So, yun po, yun sir, yung pag-withdraw natin ng liquidity pool natin at pagpapalaki ng liquidity pool natin. And tignan natin kung ano magiging size ng liquidity pool natin pagdating ng end of the year. Di ba? And ikaw sir, may gusto ka pa bang idagdag before tayo magpaalam kasi umabot na naman tayo ng 2 oras. Well, actually, ito yung video na kung saan ay mas informative para doon sa mga community members because they will have knowledge about adding liquidity na kung saan ang heartbeat o yung soul o yung core ng isang tokenomics, ng isang token sa crypto is the liquidity. Actually, naririnig ko din yan sa Hive kasi kailangan talagang mapataas ang liquidity, mapastrengthen ng liquidity at kung ano pang iba pang aspect ng mga community members in this liquidity pool. So maganda and anybody can participate, anybody who has the capacity, subukan nila at learning pa rin naman lahat ito. And yung ating to summarize at yung Piso Social is a venue, a forum for culture, sharing of ideas, sharing of anything that's about Filipino. It is not It's our a faucet. It's not online a faucet. community. It's not an airdrop. It is an online community, like-minded individuals who wants to promote Filipino cultures in social media. Bonus na lang yung Piso token as we go along. Yes, sir. Tama po tayo dyan. So again, I guess that will be great at i-monitor natin to for the so far yun namang liquidity ng Sol USDC is doing great. Na pull out na yung funds down going to doon sa wallet for liquidity and then nakapag-build tayo ng additional liquidity pool sa piso. And as evidence na nakalagay na kay Ragcheck. And then nag-green na tayo sa price chart. Green na ba? At saka yung pinakamahalaga dyan, lumalabas na ulit yung presyo natin. Di ba? Lumalabas na ulit sa Phantom wallet. Di ba? Nawala siya eh. 49.73 currently. So, that's every week magpa-positive tayo and then let's watch the market and of course keep on educating yung mga kapwa natin Pilipino in the concept of cryptocurrency. Solana is good. Solana is very strong. Ika nga mga big players na sa crypto, hindi na mawawala. At andun pa rin naman yung chance na the bull is there. At kung ano man ang mangyari, it always rebounded after the next cycle. So, ika nga, diamond hands lang naman talaga ang kailangan ng maraming Pilipino. They need to hold it. Ganito lang yan, sir. Kapag lahat tayong mga Pilipino bumili ng piso coin, mapapansin yan ng buong mundo. Tapos at that point, they wouldn't care what it means. You see what I mean? They just want to either ride the rocket. I'm sorry, sir. In-interrupt kita. And gagawin natin yan unti-unti. Yun naman din ang sinasabi ko sa mga nagtatanong. It is slow and yet it is climbing slowly. But it is always climbing. If you want something that is going to be successful overnight, this is not the project for you. If you want something like na hindi boring, this is not the project for you. This is a boring project. I think the most exciting part ng project na to so far is yung Piso Social natin. But we'll just keep building and maybe next week wag na natin pag-usapan yung mga politiko na yan dahil hindi naman nila ginagamit yung utak nila eh. Sabi nga ni Michael B, mga bobo.
It's sad pero, kaya nagpapasigat lang, sumasakay lang sa wave. Kasi, alam mo naman yung position ko dun, you don't need blockchain to stifle or like prevent corruption. Just make sure you don't use cash. There's a reason why in the United States it's illegal to use cash. If you are pulled over and you have $100,000 of cash, they'll take that money and you'll never see that again. That's really all they need to do. I don't understand why they had to reinvent the wheel. All they need to do is to put everything in check. And banks, no matter who they're dealing with, the banks will not fake bank transactions. Like they cannot just manipulate the banks. If there's one thing that I like about the banks is, you cannot influence them in that manner. They can try, but anyways. So, sir, maraming salamat po. I guess next pag-usapan natin, piso social, yung maging focus Yes. natin. And, yung liquidity next week, pasadahan lang natin, pakita lang natin, withdraw, and then add, and then focus tayo sa piso social. Piso social. Okay. So, thank you very much and have a chilling day dyan, umaga ng Sunday. Dito naman Yes, kasi sir. tumila ng ulan, tumila na. And it's a night time here in the Philippines. So, Randy, Pareho tayong salamat. malamig yan. Thank you, sir. Thank you. Sa ulitin. Sa ulitin. See you again. See you again. Okay. Ayan po, natapos na po yung ating programa. So sana po may natutunan po kayo, lalo na po dun sa aspeto na nandoon po dun sa radium, nandoon po yung pag-add ng liquidity. Medyo tricky siya because you need to balance the amount of USDT, USDC, at SOL, mga ganun. So, pero nonetheless, it can be done. It can be done, di ba? And sabi ni Rad, anybody can participate in this liquidity pool kasi kagaya din naman po ng ibang mga malalaking liquidity pool ng USDT, yung Bitcoin, yung USDC, USDT, Tether, may mga ganyan po malalaking pools, iba't ibang mga chains. Nagagawa po yan. Yield farming, etc. etc. And then, yeah, it's a learning thing. It's a learning process. And of course, may natutunan tayo na kung saan ay pwedeng kapakipakinabang at opportunity. Kaya kung kayo po ay may tanong about the piso social, and this liquidity pool and stuff, comment lang po kayo dyan sa comment section at balikan ko po kayo at sagutin ko po yung mga katanungan. So, ito po si Mr. Divas ng Hive Community at ng Divas, of course, the Divas community ng Hive. Yeah, there's still in. And Hive is still strong. Medyo, again, hammer down ng presyo. And of course, the Bitcoin, and the Piso coin ng Solana blockchain. Saying good night and see you again next Sunday. Bye-bye.